salita ang labis ang ganda ng pinakawaso sa dikta upang ipaunawa sa mga tao na kaligtas sa ganda ng larawan na nagtataglay ng napakalakabula at nubay. Sa paglalakbay na yun, nakita mo siya kulay na mangusap aning yung makakilala. Bawat dalawa naging isa. Bawat tingkad at anyo ay nagbubuo ng higit sa lima. Sadya nakakahanga, diba? Bawat hugis ng bagay tila ito'y maalindugodnok sa kalmaring hilig ng kawalan. Sa pagkumpos ng mga kamay lumalabas ang mas marami pang uri at kay pinagduulan ng saksiyan. Sa bawat imahe at kulay taliningning at iba't pang buhay na sadya nakakamangha ng pinalabasan. Nakakapagod ang may pakikiramdaman. Kaya napagbulayan ng husay ng panamalayan ng lulundan sa ibalang kahala. Pinalakabay niya at ng pakiramdam kinapulitan. Una yung saksyan isang kalmadong isip na bagay hugis kulay na nagtataglay ng taganhagang labis. Bawat isa'y masasaya nakakaugnay upang makaunaman ng higit pa sa gandang kanyang nakikitang kasalukuyang kasunod. Ikalaway nagbago itsura ng mga masayang anyo. Parang ilaw na dumadilim at di nakaakit-akit. Mga imahe na inig dahil sa osilasyong lumabas. Pagkatas sa mga sandaling yun, ang pangat ng pakiramdam. Biglang tumigil ang lahat ng dimensyong ninakubay. Sa pagkakataong na nakita ang kanyang sarili sa kabilang dulo, lumal isang enerhiyang masalimuot, puno ng lungkot, sakit at takot, tulad ng sumpang pangakong pinako ng kanina. Tumigid sa paligid tayo ng lahat. Ang mga kulay na naging malungkot, nawalan ng gana, mga korte na walang sigla, mga ikot. Sa panandali ang paglalakbay ng yun, kapagtanto ng tiis pang malikot ko sa nagmumula ang hindi ng bilang patak ng luwat yung siya nalulungkot. Matapos ang mga kanyang paglalakbay, may akat na pagkamangha at kaakibat na pagod. May pagtantong revelasyon siyang kailangan harapin at tutasin. Tamang lugar hanapin para sa nakawalang isip. Dadapot malungkot ang huli, alam niyang hindi matatapos ang lahat ron. Sa halip isang liwanag sa isipan at pamulad sa matagal na nahimbing. At sa pagkalat ay may naiwang aral ng alakip na ang misteryo ng kagandaan ng kaloob-looban kailan may hindi masusukat ng anumang ari-arian at salapi. Na ang tunay na yaman ay wala sa dami ng merong dagkos nasa damdamin. Na ang halaga ay nasa pinakasimple nakikita ng mata.